Paano ba? 8 signs ng tunay na pagmamahal. Kung iniisip mo ba kung totoo bang mahal ka niya o nagpapanggap lang siya, panoorin ang video na ito. Tip number 1. Ang paggalang sa isa't isa. Ang respeto kasi pundasyon niya ng anumang relasyon. Kapag may tunay na pagmamahal, ginagalang ninyo ang isa't isa. Hindi lamang sa inyong mga opinyon, kundi pati sa inyong mga hangarin at paniniwala sa buhay. So kung kunyari magkaiba kayo ng pananaw sa isang bagay, you can agree to disagree. Hindi yung aawayin kanya para pareho na lang kayo ng opinyon o ng pananaw. Hindi siya magpapataw ng gusto niya kung ito'y laban sa iyong kagustuhan at hindi ka rin niya pababayaan sa mga panahong kailangan mo ng sariling espasyo at desisyon. Marami kasing levels ang pagrerespeto sa isang tao. Kunyari, pag sinabi mo na gusto mo muna ng space, gusto mo ng oras, mapag-isa, kaya ka ba niyang bigyan ng espasyo at ng oras na yon? O nananaig yung pagka-anxious niya at sunod siya ng sunod sa'yo at away lang siya ng away sa'yo? Paano naman yung pagtrato niya sa'yo sa harap ng ibang tao? Lagi ka ba niyang sinisigawan? Lagi ka ba niyang pinapahiya sa harap ng ibang tao? In which case, hindi pagmamahal yun. So, ang magandang barometer dyan is kung kaya niyang gumalang sa ibang tao, sa mga kapamilya niya, sa mga kaibigan niya, yung bare minimum na respeto na binibigay niya sa kapamilya, kaibigan, and even sa mga taong hindi niya kilala. Kunyari, mga server or mga waitress sa mga restaurant. Kaya ba niyang ibigay yung gano'ng courtesy rin sa'yo o hindi? Kung controlling siya, hindi ka niya pinapayagan magkaroon ng sarili mong desisyon sa buhay, hindi ka niya pinapatapos magsalita, hindi niya nirerespeto ang mga desisyon mo sa buhay at lagi ka niyang pinuput down. Lagi niyang sinasabi na pasensya na ha, hindi kasi masyado matalino yung partner ko or something to that effect. Hindi ka niya ginagalang and therefore, hindi rin ito tunay na pagmamahal. In fact, toxic malamang ang relationship ninyong dalawa. Dapat, sign number 1 ng tunay na pagmamahal, ginagalang ka niya. Sign number 2 na tunay ka niya mahal, pagtanggap sa kahalagahan ng kapareha. Sa tunay kasi na pagmamahal, tanggap ka na niya kung sino ka, kasama ang iyong mga kahinaan at kakulangan. Kasi wala naman taong perpekto, di ba? Pero kung lahat na lang pinuna niya, lahat na lang tungkol sa'yo gusto niyang baguhin, itsura mo, pananamit mo, yung size ng katawan mo, yung mga bagay that make you you, yung mga hilig mo, then baka hindi ka niya mahal. Ang mahal niya is yung ideya of having a girlfriend or boyfriend. Hindi ka niya talaga gusto. Kasi gusto ka niyang baguhin i-mold sa kung ano yung klase ng jowa or asawa na gusto niya, maging ikaw. Hindi ka niya pipilitin na magbago para lamang magustuhan niya o mahalin niya. Ipinapakita nito na hindi perpekto ang pagmamahalan, ngunit ang pagtanggap sa isa't isa ang siyang nagpapatibay dito. Kung lahat na lang ng narinig mo sa kanya ay pintas tungkol sa iyong pagkatao, at lahat na lang ng bagay, pati uri ng pananamit mo, yung hairstyle mo ay gusto niyang baguhin, pati pananalita mo, then it's possible, no, na may ideal siya na hindi mo nahihit. And yung ideal na yon, hindi mo naman kasalanan yon, no? Is yun yung talagang dun siya in love, hindi sa'yo. Kaya kung hindi niya matanggap kung sino ka, posible maghanap ka na lang ng taong magmamahal sa'yo, warts and with all of your flaws and with all of your good parts. Tip number 3, pagiging tapat. Naku, napaka-importante nito. Ang katapatan ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala sa isa't isa. So, kung lagi siyang nambababae o lagi siyang nanglalalaki o nag entertain pa ng ibang lalaki habang kayo ay nasa exclusive relationship na, then hindi ka niya talaga mahal. Bakit siya naghahanap ng iba? Bakit siya nag entertain ng iba? May posibilidad na hindi pa siya kontento sa'yo.
na oras na makahanap siya ng mas mayaman sa'yo, mas gwapo sa'yo, mas maganda sa'yo, then iiwan ka rin niya. And therefore, huwag ka na mag-invest sa relationship na yan. It's not worth it. Hindi ka niya lolokohin o pagtatakpan ng mga kasinungalingan kahit pa mahirap sabihin ang katotohanan. Kapag may tunay kasi na pagmamahal, walang lihim na itinatago at ang lahat ng kilos at salita ay nagmumula sa taos-pusong intensyon. Kaya kung hindi siya tapat sa'yo, it's not worth it. Ako, nakaranas na ako ng relationship na akala ko magbabago siya, no? Na linoko ako at akala ko sincero yung pagsorry sa akin. Nako, naulit lang, paulit-ulit. And so, oras na hindi siya maging tapat sa'yo, huwag ka na maniwala kapag nag-sorry. Huwag mo nang patawarin kasi kung kaya niyang gawin niya ng isang beses sa'yo, kaya niya yang gawin ulit-ulit sa'yo. Tip number 4, pagbibigay ng suporta. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa pagsuporta sa mga pangarap, plano at desisyon ng kapareha. Hindi siya makasarili. Lagi niyang iniisip kung paano ka makakatulong o mapapalakas. Kapag dumadaan ka sa pagsubok, hindi ka niya iniiwan. Siya ang unang nariyan upang bigyan ka ng lakas ng loob at iparamdam na hindi ka nag-iisa. So, yan, kapag hindi ka niya sinusuportahan at siya pa ang pumipigil sa'yo, siya pa ang hadlang sa pag-improve ng buhay mo, baka hindi siya ang tamang tao para sa'yo at baka hindi ka niya talaga mahal. Tip number 5 or sign number 5, pagpapakita ng malasakit. Ang pagmamalasakit ay higit pa sa salita. Ito ay pinapakita sa gawa at sa aksyon. Kapag iniisip niya ang kapakanan mo bago ang sarili niya, ito ang palatandaan ng tunay na pagmamahal. Ito ang sign na this person is for keeps. Ang mga maliliit na kilos tulad ng pag-aalala sa iyong kalusugan o simpleng pag-check kung kumain ka na ay nagpapakita na mahalaga ka sa kanya. And yung malasakit, yun yung kapag nakikita niyang pagod ka, tapos instead na awayin ka niya, instead na utus-utusan ka pa niya sa gawaing bagay, magkukusa na siya na hayaan ka lang magpahinga. Kung kaya niyang gawin yon sa stranger, yung magmalasakit, mas lalo pa dapat sa taong mahal niya. So kung hindi niya kayang gawin ito for you, then baka hindi ka niya talaga mahal. Sign number 6, pagiging bukas sa komunikasyon. Sa isang relasyon na puno ng pagmamahal, mahalaga ang maayos at bukas na komunikasyon sa inyong dalawa. Hindi lamang ito tungkol sa magandang usapan, kundi pati sa pagharap sa mga hindi pagkakaintindihan at problema. Ang kakayahang mag-usap ng maayos at walang takot ay nagpapalalim sa tiwala at relasyon. So, kung biglang nawawala siya, hindi ka na lang biglang kakausapin, isa-silent treatment ka ng ilang araw, and even if kausapin mo siya about this na hindi ito maganda for your relationship, ay patuloy pa rin niyang ginagawa ito, posibleng hindi ka niya rin respeto and therefore hindi ka niya minamahal. Sign number 7, ang pagkakaroon ng paninindigan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko sa unang hamon at problema. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, mananatili siya sa iyong tabi upang harapin ito ng magkasama. Hindi kanya iiwan dahil alam niyang bahagi ng pagmamahala ng pagtsatsaga at pagtutulungan. So oras na lagi siya nakikipag-break kapag nag-aaway kayong dalawa, nagkakatampuhan, o di kaya pag biglang nawalan ka ng trabaho ay hiniwalayan ka niya. Alam mo na hindi siya mapagkakatiwalaan, na hindi sa hindi ka niya iiwan, iniwan ka na nga niya paulit-ulit. Kaya hindi ka niya talaga mahal kasi kaya niya mabuhay nang wala ka. Kaya ka niyang iwan dahil sa maliliit na bagay lamang. And sign number 8, pagbibigay ng kalayaan. Hindi kinukulong ang tunay na nagmamahal ng kapareha. Hindi nananakal. Pinapayagan ka maging sarili mo at suportado ka sa iyong mga personal na hangarin at ambisyon. Sa halip na hadlangan ka, hinahayaan ka niyang lumago at umunlad
dahil naiintindihan niyang bahagi ito ng pagiging masaya mo sa inyong relasyon. At dahil gusto niya mag-improve ang buhay mo, dahil nga secure din siya na mahal mo rin siya. Kaya kung sinasakal ka at kinokontrol ka lagi, huwag mong isipin na mahal ka niya. In fact, this is a red flag, no? Ibig sabihin nito ay hindi ka niya pinagkakatiwalaan. At ang tunay na nagmamahal ay nagbibigay ng tiwala sa kanilang partner. Sana ay nakatulong ang 8 na signs na ito. And if you're experiencing any of these 8 signs, try to talk to your partner about this. And sana ay ma-improve nyo ang relasyon ninyo. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And if you want one-on-one consultation or paghingi ng payo sa akin, maaari kayo mag-book ng oras ko. Diyan sa video description box, may link po tayo dyan. Maraming salamat and hope to see you in future videos.